إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong, humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapukop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang gabayan ni Allah, siya ang tunay na nagabayan. At sino mang kanyang iligaw, ay wala kayong matatagpuan na sino man na maggagabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sinabi niya, sino mang maghangad ng gantimpala ng mundo ay ibibigay namin sa kanya ang mula rito. At sino mang maghangad ng gantimpala sa kabilang buhay ay ibibigay namin sa kanya ang mula rito. Gagantimpalaan namin ang mga mapagpasalamat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maaring maunawaan sa dalawang kahulugan. Una, ang pagkahumaling ng mga tao sa mundo na tayo ay binababalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala laban dito. At pangalawa ay sa pagpapakitang tao na isang uri ng shirk at pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa unang kahulugan nito, ang tao ay maaring mauhumaling sa mundo sa pamagitan ng kanyang negosyo, pag-aaral na hindi Islamiko, ambisyon na walang kinalaman sa Islam, na ang mga ito ay pawang nagiging sagabal sa kanyang pag-aaral ng relihiyon na ito, pagsamba at pagkamatawid. Dahil ang sino mang mataas o matayog ang kanyang ambisyon dito sa dunya, ay nakahanda siyang manloko sa kanyang kapwa, manlinlang, mangapi, pumatay upang makamit ang mga ito. Sukdulang ang tao na ambisyoso ay lolokohin niya ang kanyang sarili sa pag-aakala na siya ay gumagawa ng mabuti sa pamagitan ng kanyang pang-aapi. Inaakala niya na ang kanyang pang-aapi o ang paggawa ng masama ay para sa isang dakilang layunin na hindi bahagi ng Islam ang katuruan na ganito. Sa Islam ay hindi katanggap-tanggap ang kasabihan na the end justifies the means, na ang pagkakamit mo ng iyong hangarin ay justifiable kahit pag gumamit ka ng masasamang mga kaparaanan. Dahil maari nga nahatulan ng tao sa kung ano ang kanyang nakamit
Subalit hahatulan din siya sa paraan kung paano niya nakabit ang mga bagay-bagay. Maaaring siya ay nakapagpatayo ng masjid, nakapagpatayo ng iba't ibang mga institusyon. Subalit kung ito ay nanggaling naman sa mga ipinagbabawal na kaparaanan, katulad ng sugal, katulad ng mga illegal na mga negosyo, ito ay tutuusin din sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang tao na nauhumaling sa dunya ay lumalayo rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang paglayo niya na ito ay nagiging dahilan na siya ay maaring nasa mapanganib ng kalagayan ng isa sa kanyang paa ay nasa kufur na o kawalang pananampalataya o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil para sa sino mang nauhumaling sa mundo, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang makamit ang kanyang mga ambisyon, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga plano, at ang katuparan o pagsasakatuparan niya sa kanyang relihiyon ay pangalawa na lamang. Na ginagawa niya kung siya ay mayroong extra na panahon, sobrang pera, o kaya iba pang mga bagay na barya-barya na lamang o basura para sa kanya na inilalaan niya sa relihiyon na ito dahil mas pinaglalaanan niya ang dunya, ang mundo na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Kul in kana aba'ukum wa abna'akum wa ikhwanukum." Sabihin, kung ang inyong mga ninuno, ang inyong mga anak, o ang inyong mga kapatid. Gayon din sinabi ni Allah, "Wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha." O kaya, ang inyong mga kamag-anak o mga kayamanang naipon o mga negosyo na kinatatakutan ninyo na malugi. "Wa masakin na tardaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabili." Kung ang mga bagay na ito, kasama ng inyong mga tahanan at iba pang material na bagay na taglay ninyo ay mas minamahal ninyo kaysa kay Allah, sa kanyang sugo at sa pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maghintay kayo hanggang sa dumating ang utos ni Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tunay na si Allah ay hindi nagagabay sa mga suwail. Nasa aya na ito matatagpuan ang babala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbababala ng sino man na higit na magiging mahalaga sa kanya ang kanyang material na buhay kaysa sa pagsunod kay Allah sa sugo. At sa panahon na itinakda ang jihad ay hindi siya magjihad dahil siya ay abala sa kanyang buhay sa mundo. Ito ay literal na babala ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanya na darating sa kanya ang parusa. Ang isa pang maaring mangyari sa tao na siya ay nagpapahalaga masyado sa dunya, ay maaaring siya ay naghahangad ng gantimpalang material kahit sa mga gawaing pagsamba. Na sa panahon natin, maaaring mangyayari na ang isang tao o ang sino man ay nagpapakitang tao sa mga gawaing pagsamba na siya ay naghahangad ng gantimpala mula sa kanyang kapwa-tao sa anyo ng papuri, pagkilala o material na gantimpala. At sa dahilan na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang riya o ang pagpapakitang tao ay tinuturing din na shirk, na kung ihahambing sa iba pang mga kasalanan, maaaring mamaliitin ng tao ang pagpapakitang tao. Iisipin niya na merong dahilan kung bakit siya nagpapakitang tao. Nang sa gayon ay makilala siya ng tao at mas maraming marating ang kanyang serbisyo o ang kanyang video o ang kanyang mga pagpapakilala sa social media. Ang mga ito ay iba't ibang mga mapanlinlang na mga sinasabi lamang ng tao sa kanyang sarili, na maaring napaniniwala na lamang niya ang kanyang sarili na ang mga ito ay kailangan niyang gawin, subalit si Allah
na tunay na nakababatid sa nilalaman ng ating mga puso ay maaaring hatol pala sa Kanya na siya ay nagpapakitang tao na pala. Na ito ay tunay na isang fitna na naging pinakamasahol sa mga panahon natin ngayon na meron ng internet, meron ng social media, at ang bawat isa ay meron ng paraan upang ipangalandakan sa mga tao ang kanyang husay, ang kanyang talino, o kahit kakayanan na lamang niya na magpatawa, o kaya ay gumawa ng mga kakaibang mga bagay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang tao na naghahangad ng gantimpala mula sa kanyang kapwa-tao ay nagtatambal din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, maaari rin nating masabi na isa sa mga mapanganib din na kalagayan na kinasasadlakan ng marami sa mga tao ngayon ay ang pagtatrabaho ninuman sa isang serbisyong Islamiko, ngunit siya ay higit na nagpapahalaga sa kanyang tatanggaping sweldo bilang imam, bilang muaddin, bilang tagapagturo, bilang mangangaral ng Islam, bilang vlogger, o kung ano-ano pang mga trabaho na kanyang tinutupad sa ngalan ng Islam at siya ay sumusweldo sa isang tagapagtustos o mula sa isang institusyon na Islamiko. Ito ay isang mapanganib din na kalagayan na bagaman hindi ipinagbabawal, ang ating mga scholar ay nagbibigay ng iba yung pagbababala na huwag natin ipagpapalit ang gantimpala ni Allah sa anumang material na gantimpala. Na sa mga kalagayan na ito, tunay na pinarangalan nga ang isang tao na siya ay nagtatrabaho sa Islamic Center, na siya ay tumutupad sa trabaho ng mga propeta at ng mga sugo. Kaya marapat niya itong gagawin ng merong iba yung pagsisikap, pagpapahalaga rito, at husay, at tutuparin niya ito sa lahat ng kaparaanan na hinihiling sa kanya bilang representative o kinatawan ng relihiyon na ito. Subalit, ang iba yung pag-iingat nga ipinapayo sa mga tulad nila dahil maaring ang fitna ng kasikatan, ang fitna ng matatanggap nilang yaman o sweldo o pagkilala ay maaring bubura sa anumang kabutihan na kanilang nagagawa. Kaya, pangilagan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang paghahangad sa dunya, maging ito man ay sa pamagitan ng pagiging abala rito at gayon din sa pagiging layunin natin sa dunya sa pamagitan ng paggawa natin sa mga gawaing pagsamba na naghahangad tayo ng dunya sa ating mga gawaing pagsamba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian. At ang kabilang buhay na siyang tunay na buhay, ang buhay na magtatagal, ang siyang magiging gantimpala natin sa anumang ginawa natin dito sa mundo. Ang gantimpala na ito ay maaring sa paraiso o maaring doon naman sa impyerno. Ang buhay natin dito sa mundo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay panandalian. Ito sa kabuuan ay pagsubok lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At humaba man ang buhay ng tao dito sa mundo ay wala ring itong saysay sa kanya. Dahil ang tao habang lumilipas ang panahon, maring iniisip niya na habang humahaba ang kanyang buhay ay lalo siyang yumayaman. Subalit alalahanin din niya na habang tumatanda siya ay pahina rin siya ng pahina. Na maaring ang paghina na ito ay aabot pa sa antas na hindi na niya pakikinabangan ng kanyang yaman dahil sa kanyang kalagayang pangkalusugan o kalagayan ng kanyang pag-iisip. Pinalalahanan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Si Allah ang lumikha sa inyo at babawi sa inyong mga buhay. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur likay la ya'lamu ba'da ilmin shay'a innallaha alimun kadir. Na meron sa atin na maaring aabot
sa matandang edad. Subalit ang matandang edad na ito ay kasama nito ang pagbabalik sa pagiging isip bata o pagiging ulyanin o maaring sa antas na talaga ng demensya na tayo ay wala na talagang matinong pag-iisip. Na wala na tayong kakayanan ni gumawa ng mga basic na gawain ng mga tao tulad ng pagtungo sa palikuran upang umihi at dumumi. Na maaring aabot ang tao sa antas na hindi na niya kilala ang kanyang mga anak, hindi na niya kilala ang kanyang asawa, at hindi na rin niya kilala ang kanyang sarili. Na ito ay nagpapakita, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang dunya ay walang saysay kung iahambing sa kabilang buhay. Ang dunya, kung pagsisikapan ito ng tao, ito ay marapat na pagsikapan niya kung ito ay may kinalaman sa kanyang relihiyon at may pakikinabangan sa kabilang buhay. Subalit kung ito ay pagsisikap lamang para sa mundong ito na panandalian at naglalaho, ihanda na niya ang kanyang sarili sa kabiguan dahil maaring siya ay nagmamalaki sa mundong ito, subalit sa kabilang buhay, maaring makita niya ang kanyang sarili na nalugi at ang kanyang mga kabutihan ay nawalan ng saysay dahil higit niyang pinahalagahan ng mundo sa halip ng kanyang relihiyon. Sa halip ng kanyang relihiyon at ang kanyang Panginoon lalong-lalo na. At panghuli, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagmamahal sa dunya ay hindi lamang problemang personal ng mga mananampalataya. Ito ay isang problema na umaapekto kahit sa buong ummah ng mga Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yushakul umamu an tadaa alaikum kama tadaa al-aqlatu ila kas'atiha." Sinabi niya na darating ang panahon na ang iba't ibang mga nasyon, iba't ibang mga bansa ay magtatawagan sa isa't isa upang salakayin kayo. Katulad na kung paanong nagtatawagan ang mga tao patungo sa pagkain. At sinabi ng ilan sa mga sahaba, qala qailun, wa min qillati nahnu yawma idin, mangyayari ba ang pagsalakay na ito dahil sa pagiging kaunti namin, pagiging kaunti ng mga Muslim? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idin kathirun, bagkus kayo sa araw na iyon ay marami, walakinnakum guthaun kagutha'is sail. Subalit kayo ay tulad na lamang ng basura, tulad na lamang ng bula na inaanod ng baha. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum. At aalisin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dibdib ng inyong mga kalaban ang takot sa inyo. Wala yakdifanna Allahu fi qulubikumul wahan. At ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga puso. At ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga puso ang wahan o ang kahinaan. Faqala qailun, at sinabi ng isang sahaba, Ya Rasulullah, malwahan, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ang kahinaan na ito ng mga Muslim na dahil dito ay sasalakayin tayo ng mga kalaban at hindi sila matatakot sa atin at hindi tayo igagalang o irerespeto. Ang ugat nito ay ang pagmamahal sa dunya at ang pagkamuhi sa kamatayan.